Alakusyo, tatlong linggo ng Kwaresma. Tema, Legionaries na walang limitasyon. 8 of March 2026. Kabanata 39, Cardinal Points ng Legion, Apostolate. Bilang isa, hindi lalapit ang mga kaluluwa maliban kay Maria. Bilang isang legionaryo, naway ang tema ng ikatlong linggo ng Kwaresma ay maging panawagan sa atin na walang limitasyon. Madalas tayong nabubulag at nahuhulog sa ganitong kaisipan na may hangganan lamang ang ating pagtulong. Madalas nating marinig sa kapwa legionaryo na ako na lahat na gumagawa ng apostolado at bumisita sa mga may sakit at sa liblib na lugar, ngunit kayo lahat ay walang ginagawa. Ang mga ginagawa mo at naitutulong sa ating presidium, ang ganitong uri na pag-iisip ay limitado, kaya hindi malinaw kung saan ang Espiritu ni Maria. Bilang isang legionaryo, kadalasan ito ay kapakapakinabang sa aktibong nakikibahagi sa apostoladong gawain. Ngunit ang pagbabaya sa sariling pamilya ay hindi ipinapayo at kailangan tignan ang pagkukulang. Kailangan balansihin ang kayong gawain, pangsimbahan at pangpamilya. Sa Legion of Mary, ang pagtatagpo sa balon ay nagsisilbing perpektong blueprint para sa apostolic action. Ng relasyon sa pagitan ng Ebanghelyo, ito ng Legion Handbook, ay nakasentro sa contact at the Spirit of Mary. At ang Spirit of Legion, subukang pagnilayan din ang pagkauhaw sa mga kaluluwa. Sa makatuwid, ang handbook ay nagsasaad na ang Legion ay dapat sa puspos na Espiritu ni Maria upang makibahagi sa kanyang pagmamalasakit sa mundo. Kung paano ang pisikal na pagkakuhaw ni Jesus sa isang tabing para sa kanyang pagkagutom para sa mga kaluluwa, ang legionaryo ay tinatawag upang makita si Kristo sa bawat tao. Ang refleksyon dito ay ang legionaryo ay hindi lamang gumawa ng trabaho, ngunit pinupunan ng uhaw ni Jesus sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa mga nasa mga balon ng modernong buhay. Ang individual na pakikipag-ugnayan sa nakikita natin sa handbook ay nagbibigay diin sa personal na pagpapakababang loob. Pakikipag-ugnayan, ang paglapit ni Jesus sa babaeng Samaritana ay pinakahuling halimbawa nito, at makikita natin ang paglabag sa mga harang o breaking barriers na hindi pinapansin ni Jesus ang mga bawal sa lipunan. Hinihimok ng handbook ang mga legionaryo na walang mga limitasyon sa kanilang gasigan at lumapit sa maaaring iwasan ng lipunan o ng parokya. Kung subukan mong makakita ng higit pa ng dialogue ni Jesus, ay nagsisimula sa isang simpleng kahilingan: bigyan mo ako ng inumin. Itinuturo ng handbook na ang mga legionaries ay dapat magsimula sa isang patient and friendly na pag-uusap upang makuha ang puso ng bagong ituro ang isip. Ngunit ang resulta para sa bawat miyembro ay isang apostol. Ang babaeng Samaritana ay naging precursor o pasimula sa mga apostol. Iniwan niya ang kanyang mga banga at agad na sinabi sa kanyang bayan ang tungkol kay Kristo. Sinasalamin nito ang legionary vocation. Bawat tao, anuman ang kanilang nakaraan, ay tinatawag ng isang aktibong instrumento ng biyaya. Ang patutuo ng babae, halika, tignan ang lalaki, ay ang esensya ng misyon ng Legion na akayin ang iba sa aking personal na pakikipagtagpo sa Panginoon. Nakikita natin na ang mga sinaunang ama ng simbahan ay nagbibigay kahulugan sa ebanghelyo ng babaeng Samaritana sa pamamagitan ng mayamang simboliko ng lente ng malalim na pag-uugnay sa paglalakbay sa Kwaresma na paghahanda at pagbabagong loob. Pamilyar tayo kay San Agustin na para sa kanya, ang pagkatagpong ito ay simbolo ng simbahang hintil. Masasabi natin ang iglesia mula sa mga hintil. Si Agustin ay tanyag
na nakakita sa babaeng Samaritana ng isang simbolo ng simbahan na hindi pa ginagawang matuwid. Ngunit maaari rin nating sabihin na ito ay isang pangkalahatang tawag dahil siya ay isang dayuhan at isang makasalanan. Siya ay kamakatawan sa mga Hintil di Hudyo na kalaunan ay makakatagpo ng pananampalataya kay Kristo. Makakakita rin tayo ng isang uri ng simbolismo ng pag-iwan sa banga ng tubig. Itinuturing ni Agustin ang pag-iwan niya sa banga ng tubig bilang tanda ng pag-iwan sa mga pagnanasa ng laman o ang lumang buhay kapag natikman na niya ang espiritu ng tubig ng buhay. Gayun din, makikita din natin ang kamakailan ng mga papa na ginamit ng linggo upang i-highlight ang pambihirang katekisa sa panampalataya na matagpuan sa Banghelyo ng Juan. Ngayong ikatlong linggo ng Kwaresma, makikita rin si Pope Francis na binigyan diin ang awa ay higit kaysa pagtatangi. Binanggit niya ang mga desisyon ng babaeng Samaritana na iwan ang kanyang banga ng tubig ay sumasagisag sa pagsasintabi sa panloob na banga ng tubig ng mga kasalanan o mga nakakamgambala na pagpapigat sa atin. Kaya sa lahat ng mga lehiyon, inaanyayahan ko kayong makita ang malinaw ang mga mensahe nitong paglalakbay sa Kwaresma na makikita natin sa buhay ng tubig na espirituwal ng pagkauhaw. Ang isang pagpuntong makikita natin ay walang hanggan na awa ng Diyos kung saan ang pagtagpo ni Jesus at ang babaeng Samaritana ay nagpapakita ng awa ng Diyos ay higit pa sa tradisyonal na panlipunan, relihiyon at etnikong panghangganan. Umaasa ako na makikita natin ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan na hinihayag ni Jesus na ang mga tunay na pagsasamba ay hindi nakakulong sa isang tiyak na pisikal na lokasyon, ngunit ito ay isang panloob na katotohanan ng puso sa makatuwid muli para sa iyo at sa akin. Anong mga balon ang kasalukuyang binibisita ko sa social media? Tagumpay, kaginhawaan o distraksyon na nagdudulot sa aking pagkauhaw? Muli, pagkalipas ng isang oras, ngayong Kwaresma naghihintay si Jesus sa balon ng ating pang-araw-araw na buhay. Inanyayahan tayong pagpapalit ng ating mabigat na walang laman na mga banga sa isang bukal na hindi matutuyo. Sana lahat tayo ay magkaroon ng makabuluhang paglalakbay sa Kwaresma. Para sa pag-inili talakayan, kapag ginagawa natin ang ating lingguang gawain, tayo ba ay tulad ng babae bago ang engkwentro na may dalang banga lamang ang ginagawa at ang mga galaw? O tayo ba ay tulad ng babae pagkatapos ng engkwentro na iniiwan ang ating sariling mga interes upang tumakbo at sabihin sa iba tungkol sa buhay na tubig?